Naranasan niyo na ba yung deep sense of longing for God's presence and God's guidance upon your life? Tayo mga anak ng Diyos, that should be something na palagi nating dapat hinahangad. As we go to John chapter 3, verse number 8, John 3:8, where it says, "The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit." Pag-aaralan po natin about the sovereignty of the Holy Spirit in our life. Ang pagiging nakapangyari ng Banal na Espiritu sa buhay natin. Pwede po nating hatiin ang maikling talatang ito into 4 parts. First of all is the metaphor of the wind. Secondly is the manifestation of His work. Thirdly is the mystery of His working. The privilege of His people. Tingnan po natin isa-isa. The Lord used here a metaphor, kaya yung first part natin, the metaphor of the wind. At alam naman natin, we begin to read of the Lord Jesus Christ, He is considered as the master teacher. Why? Because He would often use specific situations to teach very important truths or clarify some concepts. Ginagamit ng Panginoon yung mga pagkakataon para magturo ng napakahalagang bagay. And so, kaya nga may isang commentator na nagsuggest, it's possible na sa panahon ito, nakausap ng Panginoon si Nicodemus, there was a gust of night wind that swept in that area. At alam natin yan during the past few days. In fact, papunta kami dito, napakalakas ng hangin. So you know how it feels. And so, it would be very appropriate for the Lord to use this, to teach this particular truth. Now, ang ginamit na salita dito in Greek is the Greek word pneuma, which means either spirit, breath, or wind. Kaya nga, sabi ni Ellicott in his commentary, a better wording for this, the Spirit breathes where He wills, and thou hearest His voice. Because that wind can actually be spirit. So, napaka-posible nun. That's a very, very possible thought in this particular section. Yung same word na yon, na pneuma, is also used in so many passages in the Bible. At isang nakita kong example would be Luke 4:18, where it says, "The Spirit of the Lord is upon me," referring to the Lord Jesus Christ. And of course, a quotation from Isaiah 61:1 of the Messiah. The Spirit of the Lord. Andun yung pneuma, and then God as Lord. So makapangyarihan siya is very powerful. Kaya nga ang observation ni McLaren is, when our Lord says, where it listeth, yun kasi yung term sa King James, Old English natin, pero sa ibang translation, where it wishes, it implies that a change has passed over a man when that new life is born within him, whereby the law, the known will of God, is written upon his heart and inscribed on these fleshly tables, becomes no longer an iron force external to him, but a vital impulse within him. Hindi na matigas ang kanyang puso, pinapalambot na ng Diyos, and so the person now becomes willing. Gusto na niya. Hindi na siya napipilitan. At ang tawag niya dito, that is freedom. To have my better will absolutely conterminous and coincident, meaning in agreement with the will of God. Sino ba ang may kapangyarihan para baguhin yung matigas nating kalooban at puso, kundi ang Diyos lang? At kapag ginawa niya yon, nagiging align tayo kung tutuusin, in that sense. Di ba? Nagiging kagaya tayo, nais natin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga, hindi na daw sasabihin na, I must. Pero later, I delight to do your will. Gusto ko na, Panginoon. Dito pinapakita yung kapangyarihan ng Diyos, the power of God. And in this particular case, the power of the Holy Spirit to work in the lives of people. Parang binabanggit ko nga, yung hangin na hindi mo kayang pigilan. Hindi mo kayang i-control yung wind, the force of nature, and yung mga recent typhoons na naranasan natin. But all of them are controlled by God.
Psalm 40 verse number 8, again, the change that happens, instead of saying, kailangan ko kasi Ano? Kailangan pumunta sa church, kailangan kong gawin to or else magagalit sila. No, I delight to do your will, oh my God, and your law is within my heart. Yun ang karanasan ng isang totoong anak ng Diyos. Yung salita ng Diyos nasa atin We become the open Bible. Even if others cannot read the Bible itself, tayong nakikita nila. So that's why we can see, pag pinag-usapan yung sovereignty of the Holy Spirit, it refers to His supreme power and authority in directing and controlling all things according to the will of God. And very, very clear yan sa scriptures, from creation to salvation to the distribution of spiritual gifts. Lahat ng bagay na nagaganap ayon sa pagkilos ng Diyos batay sa Kanyang kalooban. At alam natin, pag pinag-usapan ang pagiging nakapangyayari ng Diyos, hindi yan basta na lang ginusto niya na walang dahilan. Hindi pa bago-bago, not arbitrary. But again, it's because of His own purposes and character. Nakabatay sa Diyos mismo. And so we can rely upon the goodness and wisdom of God. Now, may interesting parallel. Natatandaan yung Genesis chapter 1. Of course, in the beginning, God created the heavens and the earth. Pagdating sa 2, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And notice, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Andiyan na siya, which is again the proof na the Spirit of God is God Himself, part of the Trinity. Sa Magandang Balita Biblia, ang translation, ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. My attention was caught by that marginal phrase. Another translation of that, umiihip ang malakas na hangin mula sa Diyos. Kita nyo, na-notice nyo yung similarity sa ating verse tsaka sa Genesis. Kaya pala ginamit yung metaphor of the wind. Because it's free. You cannot control it. At ganun ka makapangyarihan ng Diyos pagdating sa Kanyang mga nilikha, kahit sa atin. Secondly, you notice the manifestation of His work. Ano ba ang kapahayagan ng Kanyang paggawa? Kasi sabi dun sa John 3:8, tutuloy ko yun, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it. Merong tunog. So obviously, bagamat hindi mo siya nakikita physically, alam nating may hangin. There's the wind. And you could even see the evidence as objects move around. Di ba? So alam mo na may hangin talaga, lalo na yung malakas na hangin. At ganun din, ang kapahayagan ng Espiritu ng Diyos, you know, He is working. He is, in fact, sa breathing ng Holy Spirit, He is speaking to us. Now, napakalaga nito. Yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, because sometimes we can ignore Him because we cannot see Him. His Spirit nga Pero maliwanag, kumikilos siya. At kapag sensitive ang isang anak ng Diyos, malalaman niya, it's the Spirit of God moving, and it's the Spirit of God leading me through His Word. At marahil, even in circumstances. Natatandaan niyo John 16:13, the first part, He says, when He, the Spirit of Truth, notice ang kanyang title, Spirit of Truth, just like God, nasa kanyang katotohanan, the Spirit of Truth has come, He will guide you into all truth. Dahil nga siya ay katotohanan, gagabayan na tayo sa katotohanan. Kaya pala, pag tayo hindi sensitive sa Diyos, pwede tayo magkamali. We can go into error when you are not anymore sensitive to the leading of God and in His Word. Hebrews 3:7, therefore, as the Holy Spirit says, today, if you will hear His voice, do not harden your hearts. Pag nirinig daw natin ang Kanyang tinig, wag nating patigasin ang ating puso, at ang banal na Espiritu nagsasabi nito. In fact,
ang illustration na ginamit, do not be like Israel in the wilderness. Bakit? Sa disyerto, ang dami nang naranasan ng bansang Israel. Nakita nila ang miracles, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos. But, ganun pa rin. Matigas pa rin ang kanilang puso. And they provoked God to anger. Huwag tayong maging ganun. Instead, dapat mas maging sensitive tayo and willing to follow His leading. Alam niyo bang ang isa sa mga huling salita ni David, according to 2 Samuel 23:2, in fact, the entire chapter is about his last words. Pero ang sabi dun sa verse 2, "The Spirit of the Lord spoke by me, and His word was on my tongue." Wow, kaya pala, mababasa natin yung Psalms, di ba, and other na mga isinulat ni David because the Spirit of the Lord was upon him even until the last day ng kanyang life on earth. The Spirit of God guided him. Sana, ito rin yung maging encouragement natin that we want the Spirit of God to always speak to us, to always reveal God's will to us, to always direct us from the smallest to the biggest of decisions. Ganun tayo kasensitibo, sapagkat siya ang totoong magtuturo sa atin. So we've noticed the metaphor of the wind, ang pagkukumpara ng pagkilos ng Diyos sa hangin, and then the manifestation of His work, ang pagpapahayag ng kanyang mga gawa, and then thirdly, the mystery of His working. Ano sabi doon? Sa ating passage in John 3:8, "The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes." Salamat sa Diyos, nagpapahayag siya at ginagawa niyang malinaw ang kanyang mga salita. That's the privilege ng isang Kristiyano, na wala sa mga unbelievers. Pero, alam natin, may mga bagay na still remains a mystery to us. Hindi kasi lahat ibibigay ng Diyos. Even nga, si Apostle Peter would acknowledge that there are some which are written in the Bible that are hard to understand. Mahirap talaga. Because ang Diyos ang nakakaalam. In fact, Ecclesiastes 3:11 says, "He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end." Well, praise God for what He has revealed to us. May mga tao daw kasi gusto mag-focus doon sa mga hindi naman na-reveal ng Diyos. Ba't ka doon mag-focus sa mga bagay na wala sa Bible? Maganda, ito na nga yung binigay Alam naman natin from Deuteronomy, the secret things belong to the Lord, but those things which are revealed belong unto us and to our children. Ito na yun dito tayo mag-focus sa pinahayag ng Diyos. Marami, so many things that God has already revealed to us. Pero, again, because God is God, and His knowledge and wisdom would be infinite, tayo napaka-finite, maraming bagay na hindi pa rin natin alam at madidiscover. In fact, even in heaven, we would still be learning because inexhaustible Diba? Yung mga things of God, we'll still continue to learn. But we will never, ever come to a point we will be like God. Kaya sabi doon, no one can find out the work that God does from beginning to end. We cannot be like Him, who knows the beginning and the ending. And then 1 Corinthians 2:10 and 11, "But God has revealed them to us through His Spirit." Yung mga bagay na sa natural man, foolishness, hindi maintindihan ng ordinaryong tao, but God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searcheth all things, yes, the deep things of God. Kaya alam na alam niya Una, yung mga puso natin, yung mga isip natin, kahit nakatago sa iba, alam niya, sinisiyasat niya tayo. And because He knows all things, even the deep things of God, sometimes He would reveal to us those deep things. As we grow in faith, in knowledge, may mga na-open pa rin sa atin. Wow, thank you, Lord.
Kaya dapat magpatuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy tayong nananalangin, patuloy lumalago in our faith and love to God. Hindi natatapos yun. But again, hindi lahat. Not everything. Do not expect that God will reveal everything. Bakit? Even in that verse, sa verse 11 of 1 Corinthians 2, sabi, "For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him?" Hindi ba natural naman? Alam nga namang malaman ng mga animals yung nature of man, ang makakaalam niyan yung tao. So you know what it means to be a man. Kaya ang Panginoong Jesucristo, He had to become a man. Just like us, but without sin. Alam na alam niya what it means to be a man without sin. Pero sabi, even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. Because the Holy Spirit Himself is God, edi siya rin yung nakakalam about the things of God. Kanino tayo lalapit? Kanino tayo hingi ng wisdom and direction? Hindi ba? Through the guidance of the Holy Spirit in His Word and sa kapangyarihan ng Diyos, the power of God working in us. Only God would know all of the things there is to know because He alone is God. Lalo naman yung mga bagay ng Diyos. Kaya, as the Apostle Paul was mentioning so many precious truths in Romans 11, habang binabanggit niya lahat yon, he was stunned. He was in awe. Romans 11:33, "Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out." Hindi niya mapigilan yung sarili niya na magpuri sa Diyos, kaya nakita niya yung karunungan ng Diyos, napakalawak, napakalalim. Hindi natin kayang saliksikin. No matter how much you search, you can only go so much. God, unsearchable. How unsearchable are His judgments and His ways past finding out. Hindi daw natin masayod. Higit pa, it's beyond us. Kaya nga, the amazing thing is, this great God still was pleased to reveal Himself. Dumating siya sa atin. Diba? Pwede namang hindi niya na tayo pakialaman eh. Pero nagpahayag siya. But you can only know as God reveals to us. Kaya nga diba someone said, kung malalaman na natin lahat ng bagay, if we can know all things, one of two things probably would be true. Either we have become like God, kagaya na tayo ng Diyos, who knows all things, which is impossible. Or, God lowered Himself so that He's not anymore the omniscient God. Again, can never, ever happen. Yung solitariness of God, nag-iisa talaga ang Diyos. No one like Him. Isa sa mga application na nakita ni Alexander Maclaren dito sa ganitong truth is when he said, "The world does not know where that Christian life comes from." Hindi nga naman nila alam yan. If you are a Christian, you ought to bear in your character a certain indefinable something that will suggest to the people around you that the secret power of your life is other than the power which molds theirs. Ang isang Kristiyano daw, hindi po pwedeng kapareho ka lang ng iba. Merong nasa isang Kristiyano na hindi maintindihan ng mga unbelievers, pero may kaibahan. I would say something is different. Or whether they believe it or not, they know that it's beyond us. Hindi na tayo kumikilos. Ang example nga ginamit niya, yung isa daw naturalized citizen. Diba sometimes when people go to a certain country and they take the process of naturalization, it'll take time, pero they will be considered as a citizen of that country, naturalized. They may learn the language, alam na nila yung salita, they may learn the customs, and live with the people the same way. Pero, no matter how long it takes, yung kanyang pinanggalingan pa rin lalabas.
Alam pa rin niya how to speak his or her mother tongue. Alam niya pa rin yung kanyang familiar ways sa kanyang pinanggalingan. Madidistinguish mo pa rin, talagang dito siya nanggaling. This is where he or she came from. Same with us. It will be known if we have truly been born of God. Malalaman sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng kaibahan sa ating pananalita, sa ating gawi, sa ating pag-iisip, sa ating mga decision, sa ating buhay. It will come out. Di ba si Moses nga, hindi niya alam while they're on the top of Mount Sinai where God met him. Pagbaba niya, di ba, when he descended, he never even realized that the glory of God was shining on his face. Kaya kailangan pa siya magkaroon ng covering. Hindi mo kasi pinipilit You do not force it. Because the Spirit of God would truly work in our lives. And it is the Lord Jesus Christ who would be seen. Yun naman ang work ng Holy Spirit to magnify the Son. And of course, the Father. So, makita natin, in this short passage, ginamit ng Panginoon yung metaphor of the wind at ipinakita niya that the Spirit of God manifests His work in the lives of His people. Pero there's still that kind of mystery. And maganda nga di ba? Because if we already know all things, we would not even ask God. So may mystery pa rin. And we need to continue to come to Him. And fourthly, the privilege of His people. Pag narinig natin yung salitang everyone, bawat isa, parang maisip mo, each person, everyone, lahat nga Pero nung binabanggit yan, so is everyone who is born of the Spirit, nagkaroon tuloy ng limitation. It is not every person individually, but every person who is born of God. At yun, ang isa sa pinakamalaking privilege na meron tayo na hindi malalaman ng mga unbelievers kung totoong ipinanganak tayong muli. Describe ni John Gill ang isang born-again person. Sabi niya, he is generated by grace that is as free and sovereign, as powerful and irresistible, and as secret and imperceptible as the wind is. Regeneration by the Spirit of God, who is comparable to the wind and whose name so signifies, need not be thought so marvelous and astonishing, though the natural man discerns it not and cannot account for it. Of course, it is a great working, but it becomes the natural thing sa isang Christian to be led by the Spirit of God. Diba? Ito yung nagiging buhay natin. This is what is now normal for a Christian, to be led by the Spirit of God, for the Spirit of God to speak to him and to speak to her. Kaya nga imposible na you are truly a Christian and you do not feel your need of God at isa kang Kristiyano pero ayaw mong nakikipag-usap sa Diyos. You do not want to talk to God in prayer. You do not want God to speak to you through His Word. Ayaw mong pangunahan Kanya. Ano yun? What happened? Is it just mere profession? O talagang ipinanganak ka ng Espiritu ng Diyos? So sana, lalo na kung tayo matatagal ng Christian, nakikita natin what a great blessing it is to be born by the Spirit of God. Bakit? Kasi naranasan natin yung kanyang forgiveness, yung pagpapatawad niya, yung pananahan ng banal na Espiritu, hindi na siya mawawala sa atin. Andito na siya, He will never ever leave us. And then, yung ating new identity as the child of God. Hindi na yung tayong kayaya ng dati. We are now children of God. And then, because of that, meron na tayong paglago. We have that spiritual growth and transformation and the hope and assurance that comes from God and His Word. Ano pa bang hahanapin mo if you are truly born by the Spirit of God and you are truly being led by the Spirit of God? Sana lalong ma-appreciate natin what God has done and what God is continually doing in our lives
through the ministry of the Holy Spirit. At ang pinakamasarap, mga kapatid, as Christians, maranasan natin daily to be filled by the Spirit of God, puspusin ng Espiritu ng Diyos, at pangunahan niya tayo. Diba? Just like our text, if the wind moves as it wishes, so is everyone who is born of the Spirit of God. Ang sarap-sarap ng ganong klase ng buhay. It is truly God leading us every step of the way until we meet Him in glory. Diba? Nawa, i-renew ng Panginoon yung ating desire to have this kind of life coming from Him. But my question siguro sa iba, have you been truly born again? Pinanganak ka na ba talaga? Alam mo ba ibig sabihin na mapatawad sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang gan dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo? Wala nang masihigit pa. Nawa, ma-enjoy natin yung buhay na ito at sabihin din natin sa marami na wala pa pagkakilala sa Kanya.